Ngayon araw, isang kwento na naman ng kabataan, pamilya, at pagpili sa sarili ang ating pag-uusapan. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong puno ng aral at damdamin. Nagsisimula ang pelikula sa estudyanteng si Myrna, isang napakagandang dalaga. Habang pauwi siya mula sa eskwela, napansin siya ng tambay na si Boyet at ang kasama nitong kaibigan. Nilapitan nila si Myrna upang magpakilala, ngunit hindi niya sila pinansin at dali-daling pumasok sa kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nagising ang matandang babae, si Tita Rosita, masungit, maingay, at palaging galit. Tinatawag niya ang kanyang magandang katulong sa ibaba na si Mayet, galit na galit dahil hindi pa naibaba ang arinola na isang linggo nang hindi nalilinis. Pag-akyat ng katulong na si Mayet, dali-dali niya itong pinagalitan. Samantala, lumipat ang eksena kay Myra, isang estudyanteng babae na tila baubos ang lakas habang naglalakad pauwi galing eskwelahan. Tulala, matamlay, at halatang may dinadalang pagod, hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin. Pagdating sa bahay, sinalubong agad siya ng mainit na boses ni Tita Rosita. "Anong oras na? Alas 6 na. Hindi ba't alas 3 ang huling klase mo?" Nagsinungaling si Myra. "Nag-meeting po kami sa library, may project po kasi." Ngunit hindi siya pinatawad ng matanda. Muli na naman siyang pinagalitan, tinawag na sinungaling, at sinisi kung ano-ano pa, tungkol sa kanyang ina, sa kanilang pamilya, at sa pagiging pabaya raw niya. Inutusan siyang magluto ng hapunan, kahit pagod na siya. "Gutom na ako. Ipagluto mo ako ng hapunan ngayon din." Habang nasa kusina, nadatnan ni Myra si Mayet na umiiyak. Nalaman niyang pinagalitan din pala siya ni Tita Rosita dahil hindi niya narinig ang pagtawag kanina. Pareho sila ng nararanasan, galit, insulto, at panlalait araw-araw. Pinilit ni Myra na gawing magaan ang sitwasyon, at tinapik sa balikat si Mayet. "Daanan mo na lang sa biro. Alam mo, ibuhos mo yung laman ng arinola sa harap niya, kunwari nadulas ka." Kinagabihan, tumawag ang nobyo ni Myra. Sa isang tahimik na sandali, ibinuhos niya ang kanyang hinaing. Paulit-ulit na raw siyang pinapagalitan, minamaliit, at pinipigilang mabuhay ng maayos. Nais na niyang makaalis, makapag-abroad, at mabuhay sa sariling paraan. Kinabukasan, dumating ang nurse na kamag-anak nila upang sukatin ang blood pressure ni Tita Rosita. Muli na namang tumaas ang BP nito. Binalaan sila ng nurse, kailangan ng regular na gamot, at higit sa lahat, isang mahusay at may malasakit na tagapag-alaga, hindi tulad ni Mayet na wala raw kaalam-alam. Muling na-pressure si Myra. Umiiyak itong, humarap sa kamag-anak na nurse, dahil sa mabigat na responsibilidad, hindi pa man siya graduate, parang pasan na niya ang mundo. Kinabukasan, sa muling pagbisita ni Myra sa beach house ng nobyo, napakagaan ng pakiramdam. Pinakain siya ng merienda at kinumusta. Ngunit kahit sa mga saglit na iyon ng pahinga, hindi mawala ang bigat sa dibdib niya. Isinalaysay niya ang lahat, mula sa matandang tila walang puso, hanggang sa mga gabing pinapaluha siya ng pagod at hinanakit. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong na naman siya ng sigaw ng matanda. Wala si Mayet, at naiwang mag-isa si Lola. Sa altar, nakita ni Myra ang isang sulat. Nagpaalam na si Mayet, hindi na kinaya ang sitwasyon. Nang gabing iyon, lumabas si Myra ng bahay at nakita niya si Bobot sa labas. Tinanong niya ito kung may nakita ba siyang umalis mula sa silid ng matanda. Sa halip, narinig niya ang matanda mula sa loob, mahina ngunit malinaw, nagdarasal ito ng rosaryo habang nakahiga. Sa isip ni Myra, kailangan na talaga nilang maghanap ng bagong kasambahay na mag-aalaga sa matanda. Ipinaalam niya ito sa kamag-anak niyang nurse, ngunit ipinaalala sa kanya na hindi dapat naiiwang mag-isa ang matanda dahil delikado ito, lalo na at maaari itong matumba o himatayan anumang oras. Sa bahay, sinubuan ni Myra ng lugaw ang matanda, ngunit tulad ng dati, hindi pa rin naging madali. Napag-alitan na naman siya, at muli siyang nainas. Nawalan na naman siya ng gana dahil sa paulit-ulit na sigawan at reklamo, pero wala siyang magawa kundi siya muna ang magbantay habang wala pang bagong maid. Dahil hindi siya makalabas papunta sa bahay ng kanyang nobyo, siya na lang ang nagpatawag dito sa kanilang bahay. Sa ganitong paraan, kahit papaano ay mabawasan ang stress na nararamdaman niya.
Hindi alam ng matanda ang mga nangyayari sa paligid, tulog lang ito sa kwarto. Kinabukasan, bago pumasok si Myra sa eskwela, sinilip niya muna ang matanda sa kwarto. Mahimbing pa rin ang tulog nito. Ngunit pag-uwi niya, sinalubong siya ng masamang balita mula kay Bobat, nahulog daw ang matanda sa hagdanan at muntik nang mamatay. Agad siyang nagtungo sa bahay kung saan nadatnan niyang ginagamot ng nurse ang sugat sa tuhod ng matanda. Galit na galit ito, at pinagalitan na naman si Myra dahil iniwan niya ito ng walang bantay. Lalong sumama ang loob ni Myra. Habang sinusubukang tapusin ang kanyang mga assignment, naiinis siya dahil kailangan na naman niyang igib ng tubig para sa matanda. Pinilit niyang magpaalam para maisumite ang kanyang schoolwork, pero hindi siya pinayagan. Sa halip, muli siyang sinumbatan. Sinabihan siya na walang magbabayad ng kanyang matrikula kung ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang pag-aaral. Pinaalalahanan siya na kung hindi siya magpapasakop, mapipilitin siyang palayasin mula sa bahay. Hindi na napigilan ni Myra ang luha sa tindi ng sama ng loob. Sa silid, tinawagan niya ang kanyang nobyo at humingi ng tulong. Hindi na raw niya kayang manatili pa sa bahay ng kanyang tiyahin. Nagkita sila sa waiting shed, at doon siya nagmakaawa na makituloy sa bahay ng nobyo. Ngunit hindi siya tinanggap, dahil baka raw magalit ang mga magulang nito. Naiwan siyang mag-isa sa kalsada, humihikbi, habang marahang humihingi ng tawad ang nobyo sa hindi nito pagtulong. Pagbalik ni Myra sa bahay, napansin niyang may mga tambay sa labas na kausap si Bobat. Nung tumingin siya mula sa taas, nahuli niya ang mga matang nakatingin sa kanya, na tila pinag-uusapan siya. Sa bahay naman, makikita natin si Aling Rosita, tinatawag si Myrna gamit ang bell. Inutusan si Myrna para maghanda ng hapunan, dahil gutom na ito. Dumiretso si Myra sa kusina. Kumuha siya ng bahaw na kanin at sardinas, hinalo ito sa isang plastic bag na parang pagkain ng aso. Pagpasok niya sa silid ng matanda, inilapag niya ito sa sahig. Halatang ubos na ang kanyang pasensya. Nang ayaw kainin ng matanda ang pagkain, pinagsabihan niya ito na bumaba na lang sa kusina at magluto ng sariling pagkain. Hindi na siya nagpakita ng konsiderasyon, tuloy-tuloy lang ang kanyang pagsagot, kahit habang sama-sama na ang pakiramdam ng matanda. Sumakit ang dibdib ng matanda at naiwan itong mag-isa sa kwarto. Nilak ni Myra ang pinto at lumabas. Tinawag niya si Bobat at pinapasok ito sa loob ng bahay. Wala siyang pakialam, tila espesyal pa ang araw na iyon para sa kanya. Habang patuloy na tinatawag ng matanda si Myra, abala siya at si Bobat sa silid sa gitna ng kanilang sandaling kalayaan. Doon ibinuhos ni Myra ang lahat ng sama ng loob. Sa kanyang isip, ito na marahil ang paraan para makaganti sa lahat ng hirap at galit na naranasan niya. Sa kabilang banda, pilit gumapang ang matanda mula sa kama. Mahina na ito ngunit pilit tinatawag si Myra habang pinapatunog ang maliit na kampana, na tila huling paraan para humingi ng tulong. Ngunit walang lumalapit, walang nakakarinig. Matapos ang lahat, masayang lumabas si Bobat mula sa bahay. Niluwagan ni Myra ang kandado ng silid. Pagpasok niya, nadatnan niyang walang malay ang matanda. Ngunit sa halip na magulat, ngumiti si Myra. Tila ito ang matagal na niyang hinihintay na mangyari. Ang kwento ni Myra ay kwento ng libo-libong kabataang nag-aaral, nagtitiis, at nangangarap. Sa lahat ng working students dyan, magtiyaga lang, kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Dahil ang edukasyon ay sandatang hindi mananakaw. At dito nagtatapos ang ating pelikula. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para sa mas marami pang makabuluhang kwento dito sa aking channel. Hanggang sa muli!